Attorney Vic Rodriguez, magandang gabi. Naging malapit po kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Naging abogado niya at campaign manager si Peter Vic 2022 hanggang italaga po bilang executive secretary nang siya po ay manalo. Pero matapos lang, Attorney Rodriguez, ng halos 3 buwan sa palasyo'y nagbitiw po kayo sa pwesto at pinatalsik din sa partido ng Pangulo at sinabing expelled ka for your incompetence as a public servant, abandonment, and disloyalty. Ang tanong, ano nga po ba ang tunay na dahilan at nagkaroon kayo ng falling out ng Pangulo? Emil, yung... Okay, cut muna na natin. Diba? Nalala ko kasi dati, paano mo, alam nyo, hanggang ngayon hindi po sinasagot ni Attorney Vic. Sana tinanong dyan kagabi, no? Bakit ayaw mong humarap sa Commission on Appointment? Bakit sinasabi mo, ambush yan? Ano yung ambush doon? Diba? Ano yung inaayawan mo sa kanila? Bakit ayaw mong harapin? Ayaw mong magpasailalim kanyo? Eh, saglit lang naman eh. Di ba? Saglit ka lang naman nilang kakausapin. O, tuloy, nasabihan po siyang incompetent. Hindi po siya qualified. O, tignan natin kung ano naman ang idadahilan ni Attorney The Bitter Vic Rodriguez. Una mong katanungan, hindi ko masikmura ang korupsyon kung kaya't ako ay umalis ng Malacanang. Naks! Kabago-bago pa lamang ng administrasyon doon. Ano pinagsasabi nitong korupsyon? Eh, hindi. Kung ang tinutukoy niya po, talaga, may existing corruption, mga kapatid, I think it is about time to think that is he referring to the previous administration's corruption inside the government na pinamana sa kanila? Di ba? Kasi kababago pa lang nila sa pwesto eh. Oh, sino ba may issue nung kay Pastrana, yung pagpapalusot ng appointment nun, 'di ba? Ikinagulat ng pangulo. Oh. Hindi naman ako pabor doon sa mga taga PDP sa mga taga Partido Federal ng Pilipinas kung totoo man na gusto nila i-appoint sila sa mga iba't ibang mga pwesto. Hindi naman po ako pabor doon. Sabi ko nga performance based dapat base sa talino. 'Di ba? Para masabi natin may kakayanan. Dapat ganon. Hindi porket kaalyado ng Pangulo, papaboran ko na. Ayoko naman ng ganon. Mahalaga pa rin sa akin ang interest ng bayan. 'Di ba? Because for me, again, politicians, they come and go. Pero tayo, nananatili tayo eh. Nananatili yung pangangailangan natin. Nananatili yung mga pangarap natin na baka etong isang kandidatong ito tsaka itong mga kasama niya makapagpabago na. 'Di ba? Ng sistema ng ating pamahalaan. Maging gumaang na. Oh. Tuloy natin to. Ato kaya sagot ni Attorney Vic. Ako ay binigyan pa ng isang posisyon, ang Presidential Chief of Staff, subalit hindi ko na gusto yung direksyon na kanilang tinatahak. Kaya sabi ko, ayaw ko na at ako'y babalik na lang sa pribado. Pangalawa doon sa Partido Federal. Okay, saglit. Sabi niya, bago ba ang 3 taon, DDS po kayo, ano ho? Kaya hindi nyo ho nagigets. Tama po, DDS kayo. Kasi unang-una, ang tinutukoy po namin ni Attorney Vic Rodriguez na panahon, yun po yung kauupo pa lamang nila. Okay? Hindi po kahapon. Okay? I hope naintindihan nyo na po. Okay? Kaya nila ako tinanggal sa pagkasasama ng loob nila. Gusto nila, hinihingi nila sa akin, nung ako executive secretary, na gawin ko silang chairman ng COMELEC, gawin ko silang chairman ng PAGCOR, gawin ko silang chairman ng PCSO, at gawin ko silang chairman ng Civil Service Commission. Pangalanan mo kung sino-sino yung mga yon. Di ba? Pangalanan mo dapat sino-sino yung mga nagsasabi ng mabarubal namin. Oh, sino-sino yung mga walang hiya na yun na hindi naman pala kayo competent. Di ba? Dahil lang sumuporta kayo sa Pangulo, kailangan. Oh. Pero paalala ko lang sa inyo, ang Partido Federal ng Pilipinas, mga kababayan, ay mga kaalyado po ni dating Pangulong Duterte. Yung founder niyan, mga DDS po ang founder niyan. Gumawa sila ng maraming partido noon eh. Oh. At yun lang yung kauna-unahang political party na nauna pa sa KDL na nag-adapt o nag-endorso ng kandidatura ni PBBM. Kaya naman sa kanya bilang tuwa na ito yung nagpakita ng tapang para lalo na't DDS yan, yun po ang kanyang sinamahan na partido. Okay? Hindi sila kwalipikado at alam ko ang nais lamang nila ay magnakaw kaya ay putang ina, grabe. Ay, grabe. Grabe ang akusasyon ni Peter Vic.
'Di ba? Maaaring yung mga yon gusto lang makakuha ng mataas na posisyon. Kaya nagyahangad sa'yo, hindi para magnakaw. Pag nagnakaw sila sa gobyerno, 'di ba, mau-ombudsman yang mga yan. Mapapahiya sila, pati pamilya nila. Oh, makukulong pa sana sila. Oh, yan naman po ito, Attorney Vic. Ganun ba pag may naglumalapit sa'yo, gusto nilang magnakaw? Teka, bakit nga pala nanatili ka kay PBBM nun? Tapos bakit takot na takot ka humarap sa commission on appointment? Oh, dapat nga ho talagang pinaparating sa kanya yan eh. Bakit ayaw mong humarap sa commission on appointment? Bakit? Anong tinatago? Anong iniingatan? 'Di ba? Tindihan ko yan. Tapos grabe mag-akusasyon. Gusto lang daw ng mga taga Partido Federal ng Pilipinas na mga kaalyado rin naman ni dating Pangulong Duterte. Gusto lang daw magnakaw. Hanip to ah. Kanya sila nagalit sa akin. Attorney Rodriguez, meron pa ho kayong 18 segundos. Meron pa ho kayong tanda tanong. Dumalo po kayo sa ilang pro-Duterte rallies. Binabatikos mo ang kasalukuyang administrasyon at sinabing lumala ang katiwalian sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Paano niyo po mapatutunayan ang mga mabibigat na paratang na ito, Attorney Sir? Pag-usapan natin, Emil, yung blanco na daang bilyong pisong Ayun. Conference Committee report na siyang naging pundasyon ng GAA. Ito ay blanco. This is criminal. This is violation of Article 170 of the Revised Penal Code. Falsification of legislative document. Alam nyo, kaingutan din ito talaga, no? Nakafocus yung utak nila doon sa may mga blanco doon sa doon sa BICAM report. Committee report po yun ang pinag-uusapan. At yun daw yung naging foundation ng General Appropriations Bill. Yung General Appropriations Bill na-review din ng kalaban ng presidente, walang iba kundi si Aimee. Na-review din ng ibang kalaban. Kaya nga wala sa kanilang naglalabas eh. Alam mga kababayan, ang General Appropriations Bill, nagbabago lang po ang anyo nito, pipirmahan ng presidente. Pagpirma ng presidente, yun din naman yung magiging General Appropriations Act. Nagbabago lang yung cover nun. Yung parang libro na tatlong ihaharap sa kanya na iba-iba yung volumes. Volume 1, 2, 1, 2, 3. Dibigay sa kanya yung tatlong parang libro. Re-reviewin niya more than 4,000 pages. Pagkatamad, hindi niya re-reviewin yun. Diba? So ngayon, nung ni-review niya, wala naman silang nakitang blanco. Ito lang ang challenge ko kila Attorney Vic. Bakit hindi ninyo ilabas yung sinasabi ninyo na may blanco sa enrolled bill? Kasi may access doon ang kongresista, mga kababayan. May access yun. Ako sinasabi ko sa inyo, yung BICAM report, may blanco talaga. Kitang-kita. At ang maliwanag dahil po sa yung agriculture lamang, doon lang sa Department of Agriculture, ang merong blanco. Hindi po lahat, gaya ng sinasabi niya rito. Ibig sabihin po nito, nagkaroon ng negligent itong mga technical staff ni Grace po at ni Saldico na hindi nila natanggal yung mga papel na yon na isama nila doon sa pinapirmahan. Kasi kung talagang intentional po na blankuhan yon, hindi lang po yung tawag dito, yung agriculture ang lalagyan nun. Lahat o iba-ibang mga ahensya ng gobyerno lalagyan. Tama? Ngayon, ba't naman po kasi ako naniniwala? Umamin na nga si Kimbo na meron talagang may mga blanco at saka posibleng may blanco. Di ba? At saka isa pa, ang daming may kopya eh. Yung mga kongresista naka-receive ng soft copy. Na may blanco. Tapos, ang nangyari, mukhang minamadali na kasi nila yung trabaho, pinapirmahan yun, same hour na. Nung araw ng pirmahan, wala talagang matitira doon na, wala talagang oras para ma-review mo yun. 4,000 pages mahigit. Paano mo ma-review yun? So, ang ginawa ng mga senador, ng mga kongresista, maging si Risa Ontiveros, sinabi na lang nila walang blanco doon sa BICAM report. Ba't hindi nila ipakita yung kopya na walang blanco? Tama, di ba? Walang nagpakita. Pero yung GAB,
malinis eh. Malinis yung GAB. Ito nga yung hamon ko kay Atty. Vic Rodriguez eh. May mga congressman kayong kasama, katropa. O sige, kung bakit hindi kumuha ng, kung ayaw ipakita ng gobyerno, kayo na ang magpakita ng kopya ng enrolled bill. May kopya kayo niyan eh. Meron yan sa House of Representatives. Imposibleng wala. Sa inyo galing yun eh, sa Kongreso eh. Oh, pwede nilang ipakita yun. Eh, ang problema, alam po nila Atty. Vic Rodriguez, walang blanco ang enrolled bill. Ipinipilit lang nila na dapat yung enrolled bill may blanco rin. Kasi yung foundation, yung BICAM report, anak ng putya, paano magiging foundation yun? Eh, yung report na yun. Diba kinakailangan yun? From there, gagawa sila ngayon ng GAB. Doon plaplansyahin sa GAB. Ano yung isusulat doon? Ang nakalagay doon sa omnibus motion. Correction ng grammar, ng printing, typographical error. Di ba? Pero wala hong nakalagay doon, maglagay ng amount. Oh. Eto si Atty. Vic Rodriguez, bukod sa pagka-bitter, ginagawa na rin bobo yung sarili niya, pati yung mga naniniwala sa kanya, kawawa naman. Attorney Rodriguez, ano ho naman ang maisasagot nyo dun sa mga nagsasabi na baka kayo tumatakbo ay dahil gusto nyo lang pong rest bakan o pag-revenge yung inyong pagkakatanggal sa inner circle ni Pangulong Marcos? Jessica, Obvious naman eh. ang hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon para labanan ang korupsyon. I have just mentioned Nox. kay Emil yung kalokohan sa dito sa 2025 budget. Ito'y punong-puno ng blanco. Nakita ko ito. Oh, sinungaling, punong-puno daw ng blanco. Nakita daw po niya. Grabe ka, Atty. Vic, sa kasinungalingan. Grabe, ang lupit. Diba? Kasasabi niya lang, ha? Linisinta namin ito at ito ang aking lalabanan sa Senado. So, maliwanag kung bakit tinututukan ni Atty. Vic yung GAA, ayaw yung BICAM report. Unang-una, pinalilitaw niya na siya po ay anti-corruption charing. Shoutout kay Maestro Paul TV. Sabi niya, bobo talaga mga DDS. Grabe ka naman. Ob-ob lang. Gusto nila masunod sa gusto nila ang nasa enrolled bill. Kaya sila pinagtatawanan eh. Kapatid, kaya nga sila DDS. Ano ka ba naman? Di ba? Sumpa yan. Okay, eto ho, nakasulat ha, fact check. Ayon sa DBM, ang dokumentong may blanco ay ang Bicameral Conference Committee report. Okay, so wag nyo na akong i-correct. Wag nyo na akong i-dispute. Tama yung aking paniniwala. Mismo ang DBM na nagsabi, yung BICAM report. So ibig sabihin, nagsisinungaling si Grace po, nagsisinungaling si Chis Escudero, nagsisinungaling yung kung sino-sino pa dyan ang nagsasabing walang blanco ang BICAM report. O kung sino-sino pa yung nagsasabi na may kopya sila ng BICAM report at kompleto ang laman, then show it. Diba? Ipa-certify nyo yan sa House of Representatives na this is the certified copy, blah, 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 of the BICAM report. Diba? And there's pages that are under dispute. Is the same, blah, blah, blah. Ipresenta nyo yan sa, sa publiko. Yung nakuha ninyong kopya. Pero eto na nga diba? Department of Budget and Management, sabi dyan, ang dokumentong may blanco ay ang BICAM Conference Committee Report. Kompleto at walang blanco ang GAB. Yun yung enrolled bill na ibinigay sa Pangulo. Kaya po itong mga nag-aakusa walang maipakita. Yan ang banata nila. Yang GAB, bakit pa pinipilit nila dapat may blanco yan? Lahat po ng mga pagbabago doon sa Bicameral Conference Committee na nag-reflect doon sa report, diyan po maire-rewrite at ang rewritten po, ang product po na yan, tatawagin pong General Appropriations Bill o panukalang budget. Okay? Na kapag napirmahan ng Pangulo, magbabago lang po ang anyo nito. Tatawagin na itong instead na bill, act. Magbabago yung cover. Paano yung nabito? Automatically, hindi po tatanggalin yung pages ng nabito. Ang mangyayari doon, mawawalan po ng visa yun. Base po roon sa veto
veto message ng presidente. Oh. Ayan ha, nakakahiya ka, Attorney Vic Rodriguez, na fact check ka kaagad. Kakapilit ninyo na big deal yung BICAM report. E di dispute nyo rin yung ibang report. Ito pa ha, kung totoo si Attorney Vic Rodriguez po, ito ang challenge ko, parating sa kanya. Kung totoong anti-corruption siya, naniniwala siya may korupsyong ginagawa dyan sa BICAM at ako ay naniniwala po doon. Kung totoo na ang paniniwala niyang may korupsyon sa BICAM, ba't hindi niya ipanawagan na gawing public yan, naka-livestream? Pangalawa, bakit hindi niya banatan yung mga kongresista, yung BICAM, nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Palaging merong problema ang budget nila noon dahil palaging gumagawa ng paraan. Yung mga kongresista, ang pinakamatindi nito, yung nahuli ni Ping Lacson at ni Tito Soto noong 2019 para sa budget ng 2020. Malinis ang BICAM. Malinis. Bakit hindi purihin ni Attorney Vic Rodriguez yan? Nasaan po yung kagaguhan? Nandun sa GAB. Doon sa GAB nag-insertion sila. Bakit hindi nyo batikusin yon? Sige nga, Attorney Vic, dapat bago-bago pa yun. Di ba? Dapat binabanatan mo yun. Bakit hindi mo ngayong gawin? Di ba? Tarantaduhan ito ni Attorney Vic the Beater Very selective. Ayan, tuloy, na-fact check ka tuloy ngayon. Binububo kasi nila yung mga tao Ang korupsyon. Pero as of today, may 3 na ho yata nagsabi na wala naman daw pong blanco. Walang blanco, Jessica, ang GAA. Ang pinapakita namin Galit blanco na. ay yung Bicameral Conference Committee, yung enrolled bill na naging GAB, yung General Appropriations Bill. Maraming salamat po, Attorney Rodriguez at kay Emil Sumangil. Ang sunod namang tatanungin ay si dating party list representative Teddy Casino. Former Congressman Casino. Yan, Teddy Casino. Noong 2020, sumalang po kayo sa isang Senate hearing at natanong po kayo doon kung dapat ba na ituring na kaaway ng gobyerno yung mga miyembro ng mga